Puntahan po natin ang mga mahalagang talakayan. Bakit ba dapat na maging matuwid ang isang tao o ang isang kapatid? Sa daigdig o lalong-lalo na kung ano nasa ating isip at nasa ating puso, yun ang ating magiging way of life. At ang ating way of life ay mag-result into action. Bunga ng ating magawain. Mga kapatid, sa pagkakataon pong ito ay darako na tayo sa ating mahalagang gampanin, ang ating katampatang pagsamba sa harapan ng ating Panginoong Diyos. At magsisimula po tayo sa ating mga awit at ihanda po natin ang ating mga sarili at tayo po sa lahat ay magkaisa sa ating pag-awit sa ating Panginoong Diyos. Ang unang bahagi po ng ating aawitin ay pinamagatang Dapit Hapon, page 142. Mayroong dahilan ng
page 17. Ang lahat ng iyong husga
pag-asa sa buhay. Mga kapatid, tayo po ay sama-samang tumindig at tayo po ay mananalangin. Panginoon namin Diyos, Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Sa hapon pong ito, dakilang Ama, narito po kaming ilan no po mga hamak at mga walang kabuluhan no po mga alipin. Sama-sama pong nakapanindigan sa iyong banal na harapan. Bagamat hindi po natitiklop ang aming mga tuhod ay nangayimpapa naman ang aming mga puso. Kumikilala at tumatanaw na malaking utang na loob sa iyong dakilang harapan. Sinasamba at pinupuri ka ng bawat isa sa amin ang naaayon po lamang sa Espiritu at sa katotohanan. Dakilang Ama, salamat po ng marami sa maraming mga bagay. Ang aming buhay at pagkatao, ang aming hininga, ang lahat ng mga bagay sa aming mga kalagayan ay pawang nagmumula sa iyo.
Ano pat sa lahat ng mga bagay ng aming mga buhay ay tinanggap po namin ng lahat ng mga bagay. At sa oras na ito, dakilang Ama, ay nabubuhay kami at taglay namin ang buong pagkakataon upang muli po kaming makaharap sa iyong dakilang paningin. Ang lahat ng mga bagay sa aming mga buhay ay pawang nagmumula sa iyo at dahil po sa iyong kagandahang loob at mga pagkapala ay niloob mo sa mga sandaling ito ay narito po kami upang minsan pa ay aming ganapin ang mahalagang katungkulan na isinabalikat mo sa bawat iya sa amin. Dakilang Diyos, wala po kaming maaaring ibayad at itumbas sa iyong mayamang pag-ibig. Kundi maliban na lamang po ang sa ganito mga kaparaanan na ikaw ay aming sambahin. Purihin ka namin at dakilain namin ang iyong dakila at banal mo pong pangalan. Dakilang Ama, sa pagkakataon pong ito ay nakikiusap po kami na upang kung sa aming abang kalagayan ay nasumpunod po kami sa mga pagkukulang at mga pagkakamali, sa mga gawa na di naging kasang-ayon ng iyong kalooban, patawarin mo po kami at linisin mo po kami sa lahat ng aming managawang mga kasalanan. Dakilang Diyos, alalahain mo po ang munting pangasiwaan na inatangan mo ng mabigat na pananagutan sa pangasiwa sa aming iyong mga alipin. Sa pangunan ng aming matandang kapatid na Ruel Santiago na siyang inatangan mo ng pananagutan na kami ay akayin sa daan ng kabanalan, ng pananagutan na ituro sa amin ng liwanag ng iyong mga salita. Na akayin kami sa matuwid na landas ng paumuhay na narapat naming lakaran sa daigdig na ito. Maging kami man ay kanyang mga katulong sa gawain, na maging kami man na kasangkapan at mga magulang sa iba't ibang dako ng iyong mga lingkod na tinatawag sa iyong marangal na pangalan. Inihalalo po kami na maging isang saserdote ng iyong banal na kataas-taasan. Isang kaharian ng mga saserdote na mga siwa, mag-aakay, gaganap ng katungkulan na naganapin ang lahat ng iyong mga kautusan. Dakilang Diyos, sa ganang aming mga sarili ay tunay na wala po kami magagawa. Sa aming buhay at pagkatao at kakayahan ay mahina kami at wala kaming kakayahan sa ganang aming mga sarili. Sapagkat dito po sa sisidlang lupa na aming kinaroroonan ang katabang lupa na ipinahiram po sa amin at siyang dahilan upang kami ay nabubuhay at nagsisikilos at taglay namin ang aming mga pagkatao. Dakilang Ama, kung wala ka sa aming buhay ay tunay na wala po kaming magagawa. Sapagkat kinasangkapan mo po kami na mula sa aming pagkamababa ay ipakita mo naman ang kapangyarihan ng iyong kaluwalhatian. Mula sa aming kahinaan ay ipakita mo ang iyong kalakasan. Dakilang Ama, tulungan mo po ang bawat isa sa amin na minsan pa ay aming matupad ang dahilan ng pagkalikhamos sa bawat isa sa amin. Na gawin namin ang nararapat, paglingkod namin ang aming mga pag-iisip sa lahat ng iyong mga kautusan at makita mo ang iyong mga lingkod sa huling kapanahunan ito na isang bansa na mga saserdote na maghahayag at magwawagayway ng iyong dakilang kapurihan. Dakilang Diyos, ikaw ang makapangyarihan sa lahat na nakaalam ng lahat ng mga bagay. Ang kapalaran sa amin ay naghihintay. Ang buhay at kalagayang
maaaring maganap sa aming mga hiram na buhay. Ngunit, nabubuhay kami dahil sa iyo, at narito kami, at magtatagumpay kami, at magpapatuloy kami anuman ng mga tiisin at hirap ng buhay na aming maranasan at danasin sa daigdig na ito. Yung mga anak mo lamang po kami. Anuman ang hirap, anuman ang pagsubok, anuman ang kapighatian na daranasin namin sa daigdig na ito, sapagkat kami taong ipinanganak ng isang babae na lipos ng kabagabagan, ngunit sa pamamagitan ng iyong dakilang kapangyarihan, ay matutugunan namin ang tunay na dahilan ng pagkalikha mo sa bawat iya sa amin ang maglingkod sa iyo ng buong katapatan. Hanggang doon sa oras ng aming mga kamatayan. Dakilang Ama, alalahanin mo po ang lahat ng iyong mga anak sa bawat bata. Sa ganitong sitwasyon at kalagayan ng lipo ng aming ginagalawan, ay walang katiyakan na manunumbalik sa dating kalagayan ng aming buhay at pagbubuhay at paglilingkod. Ngunit nakikiusap kami, Panginoon, sila man na nasa kanilang mga tahanan, iglesia, nasa kanilang bahay, ang iyong mga lingkod na nasa dako na kanilang pinaghahanap buhayan sa mga lingkod pong nangingibang bayan, dakilang Diyos, tulungan mo po ang bawat isa sa amin. Magpakayahe ka sa iyong mga alipin sa lahat ng panahon ng aming mga buhay. Ikaw ang may sabi na aming ilaga sa iyo ang lahat ng aming mga kabalisahan, sapagkat patuloy mo kaming ipagmamalasakit, patuloy mo kaming tutulungan, patuloy mo kaming gagabayan sa lahat, sapagkat sa lahat ng mga bagay aming magagawa, sapagkat ikaw ang Diyos na patuloy na magmamalasakit sa bawat iya sa amin. Magawa namin sa pag-ibig at pananampalataya ang lahat ng katungkulang isinabalikan ito po sa aming mga kalagayan. Dakilang Ama, ang iyong mga lingkod na may mga karamdamang tinataglay. Ang sakit, ang mga paimighati, likha po ng aming mga katawang lupa at mga bagay na aming naranasan na ipinahintulot mo sa amin upang aming mapagsanayan. Na magsanay kaming sa tuwid-tuwid may umasa sa iyong tulong at magagawa. Magsanay kami na umasa at manalig at magtapat at lubos na maglagak ng aming pagtitiwala sa iyong dakilang kapangyarihan. Sa lahat ng bagay aming magagawa sa sapagkat ikaw ang Diyos na magpapalakas sa bawat iya sa amin. Kung kaya't dakilang Ama, hipuin mo po ang kalagayan ng lahat ng iyong mga anak. Mula po sa aming kapatid na Luz Biminda Santiago, na naalam mo rin po ang kanyang kalagayan, ang aming kapatid na Loyola Mangguba, at ang iba't iba pa naming mga kapatid sa bawat dako na nasa gayong kalagayan. Ang mga hirap at sakit na kanilang naranasan at aming naranasan ay minsan pa'y papawiin mo po sa aming mga puso. Sapagkat dahil sa iyong salita ay kami gagaling. Dahil sa iyong salita ay patuloy kaming titibay at magiging sakdal sa iyong banal na harapan. At sa pamagitan ng iyong salita, kami malilinis na sa lahat ng mga bagay na iyong sinalita sa buhay ng bawat isa sa amin. Dakilang Ama, sa oras na ito sa aming pag-aaral ng iyong mga salita, ang butil ng katwiran at katotohanan ng aming pagsasama-sama sa aming lalasapin ng butil ng kabuhayan at aming tatanggapin ng tubig ng buhay na umaagos sa kabuhayang walang hanggan, ay hindi lang namin inihahayag ang kahalagahan ng kamatayan ng aming Panginoon, kundi naghihintay kami na taglay ang pagtitiis, na naghihintay kami sa kanyang pagbabalik, na ang buhay na ito na may hangganan at may paghinat, na may wakas at may pagkasira, ay papalitan mo ng buhay na walang hanggan, dakila at dalisay at di mapapantayan, sapagkat sa piling ng aming Panginoong Hesus, isang bagong lupain na aming pananahanan
sa bagong Jerusalem na aming dakong kalalagyan ay malulubos ang aming kagalakan at maghahari kaming magpasawala kang dakilang Ama, sa daigdig na ito na aming kinaroroonan ay maraming panganib, hirap at pagdurusa, at mga bagay na maaaring magpahina ng aming pananampalataya. Biyayaan mo po kami ng lakas ng aming mga kalooban. Ilayo po kami sa mga tukso at mga panganib na maaaring magbagsak ng aming pananampalataya. Sawayin mo po kami sa maling haka ng aming mga puso sa mga bagay na di nararapat. Hindi mailagak namin ang aming buong pagtitiwala sa iyong dakilang kapangyarihan upang kung magkagayon, ano man ang hirap na aming danasin at pagsubok ng buhay na aming kaharapin, mananatili kaming mga alipin mo, maglilingkod sa iyo hanggang doon sa oras ng aming mga kamatay. Amen. Dakilang Ama, umaasa po kami na dinidiligo po ang aming mga pakiusap, ang aming mga alay na papuri, alay na pasalamat, ang aming alay ng aming pagharap sa iyo bilang isang alay at haing na kalulugod sa iyong dakilang paningin ay ariin mo po sa iyong banal na kaitaasan ng aming mga pagluwalhati. At umaasa po kami ng iyong pagkapala at banal na bendisyon ay gagawad ko sa bawat iya sa amin, maging sa aming isasagmang pag-aaral, maging ang kapatawaran ng lahat ng aming managawang mga pagkukulang, ang lahat ng hinihiling namin sa pangalan ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen. Patuloy tayo mga kapatid sa ating banal na gampanin sa mga sandalipong ito, at tayo po ay nasa lalong pinakahalagang bahagi ng ating pagtitipon, mga iba kundi ang pag-aaral ng mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. At sa oras na ito ay inabati ko rin po sa kanyang ika-71 taong kaarawan ating kapatid na Ruben Santiago na naghahandog din po ng hain ng pasalamat pagsapit ng kanyang ika-71 taong kaarawan, September 6, 1949. Mga kapatid, ang paksa po ng ating pagkasama-samahan kung bakit ang pamimighati sa buhay ay nakapagpapatibay ng pananampalataya ng mga kaanib sa loob ng Iglesia ng Diyos na Buhay kay Kristo Jesus. Pag narinig po natin ang salitang pamimighati sa English po ay tinatawag na affliction. Ang ibig sabihin po nito, affliction o pamimighati, ito po ay bunga ng mental and bodily pain. Ito po ay resulta ng hirap o sakit, pagdurusa ng ating pag-iisip o ng ating pangangatawan. Nagdurusa po ang ating isipan at pangangatawan na nagresulta po ito ng distress o misery, nagresulta po ito ng pagkabalisa o pag-aalala na minsan ay humahantong sa takot at pangamba, hindi tayo mapalagay dahil sa pinapasok po tayo ng problema ng buhay. Ang problema po ay bunga o yun po ay naging bunga ng nadarama nating kahirapan o pagdurusa o pamimighati. At alam po natin lahat na maraming dahilan ng pamimighati. Binubuo po yan ng maraming uri at dahilan kung bakit ang tao ay nakararanas ng pamimighati na hindi po natin naiiwasan. Sa buhay ay tayo po ay magkaroon ng kalungkutan, mag-result ng pag-aalala o mag-result ng pagkabalisa o mag-result ng kalungkutan at sa buhay po natin ay hindi tayo mapalagay dahil sa dumarating na sitwasyon. Marami po yan. Halimbawa po yung sinasabi ng Biblia, taong ipinanganak ng isang babae ay lipos ng kabagabagan dahil po sa layuin ng Diyos na pag-alam sa tao na mabuhay na wala namang pighati. Pagbuhat po ng ang tao ay napalayas sa halaman ng Eden, ay anyo ng kahirapan ang nangyayari sa tao
sa pamamagitan ng ating mga ninuno. Kapag ang sabi ng Diyos, sa pawis ng iyong bukha ay kakain ka ng tinapay, hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa, ang iyong parang ay magiging dawag, at iba't ibang hindi po agad tutubuan ng maayos na pananim. Talagang ipaghihirap mo, pagsisikap mo, result po yan at ng pamimighati, o kaya ay iparusa. At tayo po ay naparusahan sa hanap buhay ng magulang, ng paaralan, at result po na tayo ay nakararanas ng sakit ng ating sa pag-iisip at ng ating pangatawan. Yung ating po maling desisyon minsan ay naging-resulta rin ng tayo po ay nalulungkot sapagkat nakagawa ka ng isang desisyon sa hanap buhay, desisyon sa pamilya, desisyon sa isang bagay na naman na huli ay hindi nagresulta ng maganda, nakararanas din po ng kalungkutan at paibighati. Nagkakaroon minsan ng physical injury dahil sa mga bagay na ginawa sa iyo ng kapwa mo o mga akusasyon na hindi naman totoo. Yung pong tinatawag na ikaw ay makabahagi bilang biktima ng isang pagkakataon, na isang kaganapan sa buhay ng tao na hindi mo sukot halain na ang isang biktima ay nagsabi sa iyo ng isang krimen. Kapatid, nasama ka sa isang possible na krimen, mamimighati ka rin, mag-aalala ka, hindi ka makakatulog. Yung inaasahan mo, pautang mo, nasisingil mo ay hindi dumarating sa iyo, nag-aalala ka, nalulungkot ka sapagkat part ng economic loss. Nababawas yung pagkawala ng isang bagay na inaasahan mo, makararanas ka ng pamimighati. Yung pong kolektibong pamimighati sa panahon, pumutok ang bulkan, nandun ko sa isang lugar na yon, nagkaroon ng matinding lindol, nakita maraming namatay, o kaya nagkaroon ng pandemic, kolektibo pamimighati po yan ang ating maranasan. Yung disiplina na ibinibigay sa iyo o kaya ay ipinatutupad para ikaw ay ituwid, nakagalitan din. Kasama ang loob mo, hihirapan ka dahil sa disiplinang ipinataw sa iyo, part pa rin ang tinatawag na pamimighati. Yung po pag-uusig na darating sa iyo, masangkot ka sa isang kaso na hindi naman totoo dahil sa kapipindot mo ng kapipindot sa computer ay nakasuhan ka ng cybercrime dahil sa naipahayag mo ang isang bagay na hindi naman sa iyo nanggaling. Pwede ka rin problema ng pamimighati. Yung pong mahal mo sa buhay ay nasasaktan, ay nasasaktan ka rin dahil sa nasasaktan ang mahal mo sa buhay. Yan po ang isang uri din ng pamimighati. Yung testimonya ng isang magulang o ng isang mahal sa buhay na tungkol sa kasawi ang palad ng isang mong kilala o isang mong kaibigan ay nakapagdudulot din ng kapighatian. Wow, kapatid. Lahat po na ito sa buhay ng tao, marami po pamimighati na darating. At sinabing pamimighati, affliction, result po yan ng mental and bodily pain. Yung kahirapan at kalungkutan at mga bagay na sa buhay na ito ay nagdadala sa iyo ng hindi mabuting pakiramdam. Pamimighati. Maaaring sickness, or loss of something, calamity, at o kaya persecution. Iba't iba po yan, mga kapatid. Basta't kayo nalungkot ka, nag-alala ka, pamimighati po yan. Iba't iba lang ang grades niyan, iba't iba lang ang grado niyan, at kalagayan na maaaring dumating sa bawat isa sa atin. Ngunit ayon po sa ating pag-aaral, kailangan po pala ito. Kailangan po pala ito para tayo ay magtagumpay. Kailangan po pala ito sapagkat ito po ay makapagpapatibay sa ating pananampalataya. Ano po ang pagtuturo ng Biblia ukol sa mga pamimighati sa buhay? Mismong si Haring David, dakilang hari, ay nagsabi ng pamimighati ay
Ganito po ang nakasulat. Pakinggan natin. 119, 71, 73 sa aklat ng awit ay ganito po ang ating may siguro. Mabuti sa akin na ako'y napighati upang aking matutunan ang mga palatuntunan mo. Ang kautusan ng iyong bibig ay lalo mabuti sa akin kaysa 1,000 pilak at ginto. Ginawa ako at inanyuan ako ng iyong mga kamay. Bigyan mo ako ng unawa upang matutunan ko ang iyong mga utos. Sabi po ng Biblia, mabuti sa akin ang mapighati. Pag sinabi pong mabuti, it is good for me to be afflicted. Mabuti sa akin ang napighati. Bakit po? Sapagkat sa pamagitan ng pamighati, matututo ka sa iyo sa mga bagay ng karanasan. Titibay ka, gagaling ka, huhusay ka, lalakas ka, magiging sakdal ka. Dahil po sa pamighating dumating sa buhay ng mga kapatid. Mga kapatid, meron kayong iba't ibang karanasan ng pamighati. Hindi po ba? At kung ating sasaysayin ang bawat kalagayan ng mga kapatid, ay masasabi niya yung mga pakikipagsapalaran ng buhay. Yung iba't ibang tinatawag na alon ng dagat na yung pinaglalakbayan. Kung tinatawag minsan nila troubled waters. Sa paglalakbay mo sa isang karagatan na punong-puno ng malakas na alon, ay ikaw ay nananatiling doon, hindi mo tiyak kung ikaw ba'y malulunod o mabubuhay, magsusurvive, o kaya ay mabibigo ng makarating sa pangpang ng mabuti, kapalaran at hangganan na nais mong marating. Madalas po tayong masaktan, madalas po tayong lumuha, madalas po tayong umiyak, madalas po tayong manghina, madalas po tayong makaranas ng iba't ibang kasawian ng ating kalagayan, ng ating pag-iisip ay tila nawawalan ng pag-asa at nawawalan ng lakas dahil po sa mga bagay na nangyayari. Nang si Haring David ay maging hari, napakarami ng pighati na kanyang naranasan. Nagmula sa kanyang pagkabata, siya po ay pastol sa kawan ng kanyang mga magulang. Ang kawang tupa ay pinaalagaan sa kanya ng kanyang tatay, at ang bilin sa kanya ng tatay, pag may namatay sa inaalagaan mo, pinabayaan mo. Anong ginawa ni David? May dumating na oso. Nakipagbunusis sa oso, tinanggalan niya ng pangil ng oso. Binali niya ang ulo ng oso. Malaki yung oso. May mga leon na siyang sisila doon sa kanyang mga tupa. Anong ginawa niya? Hinabol niya yung leon. Tinanggalan niya ng pangil. Binali niya ang buto. Pinatay niya ang kalaban. Leon at oso. Gano'ng kahirap po yun. Meron tiyak na bodily pain. At hindi lang bodily pain, kundi mental pain. Sapagkat yung panganib na darating sa buhay mo, yung panganib na maaaring mangyari sa iyo, tiyak na ikaw ay mababalisa, tiyak na ikaw ay manghihina, tiyak na ikaw ay matatakot, at yan po ay isang pamighati. Pero dahil po sa pamighating yun, ay mabuti ka sa akin ang mapigati sapagkat natutunan ko ang pangapalatuntunan. Namighati siya dahil sa result of sin. Dahil sa resulta ng pagkakasala. Alim po, bakit siya nagkasala? Bago siya maging hari, anong siya maging hari? Nagkasala siya sapagkat nakagawa siya ng bagay na di nararapat. Napatay niya ang kapitan ng kanyang hukbo dahil sa maling pag-ibig. Mga kapatid. At ang resulta naman ay pinarusahan ng Diyos at yung kanyang anak ay namatay. Kanyang bagong panganak na anak ay namatay. Kaya siya po ay naglublob sa abo sa matinding kalungkutan sapagkat iyon ay kanyang panganay na anak. Sa babaeng kanyang minamahal.
nang bago po siya, nang siya ay maging mandirigma, mga kapatid, at siya, nang siya ay nakipagdigma kay Goliath, yung pong pighati na naranasan niya, sapagkat pinagtatawanan siya ng mga kalaban. Isang aso ang lalaban sa isang mandirigmang si Goliath. Mga kapatid, yung pag-uusig na ginawa sa kanya ng kalaban, pero siya nagtagumpay. At nang po siya'y maging dakilang mandirigma at ituring na isang mahusay na general, nagkaroon din siya ng problema sa loob ng kaharian. Binigyan siya ng asawa ng kanyang hari na si Saul. At ang sa bandang huli, kinaingitan siya ni Saul at siya po ay pinag-interesan na kitlin ang buhay. Kaya siya po ay ng ibang bayan. Ang ikang awit ay aking naging kaaliwan sa panahon ng aking pang-ibang bayan, na halos ang kanyang magigiting na lalaki, ang kanyang security, ang kanyang mga mandirigmay na halos maubos. At siya na lang ang natira at ang ilang bantog na lalaki ng Israel. Dahil sa sila itinuring na rebel soldier ng Haring Saul. Mga kapatid, napakabigat ng kanyang dinanas na karanasan ng mga hirap at pakikipagpunyagi sa buhay. Pero in end of the day, ang mga hirap na yan, yung pakikipagpunyaging yun, yung kabiguang yun, yung mga kalungkutang yun, yung mga kahirapang yun, ang tawag niya ay mabuti. Sapagkat doon siya tumibay, doon siya pubusay, doon siya dumunong, doon siya naging matagumpay. Ano mang larangan ng pagkatagumpay ng buhay ay hindi po makakamit ng sino mang tao na nais marating ang tagumpay kung hindi ka makararanas ng hirap at pagkapakasakit, problema at pagkabigo, kalungkutan at pagkahapis bago marating ang nais mong marating. Kaya sabi ni David, mabuti sa akin ang mabighati. Kaya ang mga apostol, gaya ni Apostol Pablo, 2 Corinto 4:7 hanggang 11, ganito po ang nakasulat. Ngunit taglay namin ang kayamanang ito sa mga sisidlang lupa. Mga kapatid, yung salita pong sisidlang lupa, tinatawag din po natin yan sa ating salita o karaniwang salita na katawang lupa. Ang katawang lupa po natin, upang ang dakilang kalakhan ng kapangyarihan ay maging mula sa Diyos at huwag mula sa aming sarili. Sa magkabi-kabila ay nagigipit kami. Kaya sa buhay nito, hindi magipit. Minsan, nakapunta ka sa isang bagay na hindi mo alam paano lumabas. Ang magparot rito. Sapagkat ikaw ay nagipit. Kaya kapatid, gayon may hindi nangaghihinagpis. Nangatitilihan. Ano may nangatitilihan na shock? Minsan po merong isang shock na pangyayari na darating sa buhay mo. Na parang hindi mo sukat akalain na ganun pala ang nangyari. Ikaw ay matitilihan, ngayon may hindi nawawala ng pag-asa. Pinag-uusig, ngayon may hindi pinababayaan. Inilulog mo. Minsan din natin may iwasan to, kahit sa hanap buhay, sa trabaho. Merong maiingit sa iyo, gustong dumam ka. Gustong mawala ka na. Gusto, ikaw ay malugmok, gayon may hindi na nasisira. Laging saan may tinataglay sa katawan ng kamatayan ni Jesus, upang ang buhay ni Jesus ay mahayag naman sa aming katawan. Sapagkat kaming nangabubuhay ay laging ibinibigay sa kamatayan dahil kay Jesus, upang ang buhay naman ni Jesus ay mahayag sa aming lamang may kamatayan. Dito po ay siniguro na ng mga apostol ang iba't ibang pagdurusa na naranasan. Kagipitan, yun pong pag-uusig, naroon ang mga bagay na malapit sa kamatayan. Yan po ay panganib na sa atin na naghihintay. So, kapatid, ikaw ay nilulugmok, ngunit hindi nasisira. Ikaw ay inuusig. Ang nangyari po yan, iba't iba pong result ng pamighati sa ating buhay at kalagayan, mga kapatid. Nangyayari, darating, mga kapatid.
isang bagay ang dapat nating maunawaan, huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Sapagkat ang pamimighati, ang result po niyan, maaaring sickness o pagkawala. Minsan mawawalan ka ng kaibigan, walang ka ng pamilya, ng magulang, ng anak, hanap buhay. Kasi po ang pag nawala ay talagang nag-problema. Merong nagbibigti, merong papatokan lang sa ahas, merong tumatalon sa bakid. Nawawala na ng pag-asa pagkat yung kanyang kaisipan punong-puno na ng na bigat dahil na pinagsama-samang paghihirap. Mas mabuti pa sa akin ay mawala na. Ganyan po ang nangyayari sa buhay sapagkat binagsa na kung tawagin po nila ay suntok ng kahirapan at tadyak ng karalitaan. Talagang bubuksarado ang nangyayari sa buhay ng tao. Sa buhay natin at maaari mangyari. Sa buhay ng mga kapatid, iba't iba lang kwento at uri ng pangyayari na maaaring dumating sa buhay natin. Ngunit tandaan natin, ang mahalaga po sa lahat, yung buhay na na kay Jesus. Alin po ang buhay na na kay Jesus? Yung pag-asa sa buhay. Ilagak mo ang iyong puso. Hindi ba? Ang tinig niya ay ating dinggin. Mga kapatid, ang kalungkutan ay papawi. Bakit po? Sapagkat ang mahalaga po sa mga apostol, dito pinakita nila yung nawala na sa kanilang lahat. Nawala na sa kanilang lahat, pati ng buhay ay mawala. Pero ang nasa kanila ay ang buhay na nakay Jesus. Kaya kinuturing po nila kayamanan. Magpakilan pa man, mga kapatid. Ngayon, bakit po ang mga kapighatian at mga kahapisan na naranasan ng mga kapatid sa IDB ay maituturing na bahagi ng ating pagtatagumpay? Ito po ang sagot, Roma 8:25, 37 hanggang 39. Sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapighatian? O ang kahapisan? O ang pag-uusig? O ang kagutom? O ang kahubarat? O ang panganib? O ang taba? Kasi hindi ko natin alam ang pwede mangyari. Pwede mangyari ang collective affliction, pangkalahatang pagdurusa, pagkaroon ng digmaan ng bansa laban sa bansa, nakaipit tayo sa isang bansang nagsusuwagan, West Philippine Sea, China, Amerika, dumating ng digma, karoon ng tabak, hindi natin alam kung saan tayo sasapi, kay Uncle Sam o kay Brother Z. Isang uncle at isang mong kapatid na nag-aaway, hindi mo alam kung sino ang iyong pagtutubuhan. Hindi natin alam kung ano maging foreign policy ng Pilipinas. Pag nag-away ang malaking bansa, may mga tabak po na pwedeng mangyari. May pangamit at may kagutom na pwedeng maging resulta ng economic recession ng Pilipinas. Ang Pilipinas po ay mula po noong August ay diniklara ng ating National Economic Development Authority na siya nagsusuri sa takbo ng pamumuhay ng Pilipinas, ay tayo po ay nasa 30 years mula noon ng recession o ang pagbagsak ng pamumuhay sapagkat lumiit ang ikot at galaw ng ekonomiya ng bansa, kaya ang resulta ay pagliit din ng kita at pagliit din ng paghugol ng tao. Bakit po? Kaya dahil po sa sitwasyon yan, ang gusto ng gobyerno ngayon, open the economy. Mabuti sa Santa Rosa po, inopen na economy. Binuksan na palagi. Sino inalis na yung lock? Isabihin po niya, wala ng pera gobyerno. Pag hindi po binuksan ng ekonomiya, at kahit na nandiyan ang pandemic, ang kalkulasyon ng gobyerno, yung kain, saka na sakit. Sapagkat ang sakit, labo-labo na lang. Kaya mag-iingat din po kayo, mga kapatid, sapagkat mabigat din ang magkasakit na resulta po ng karamdamang yan kasi 1 milyon ang Google. Hindi pala libre ang paggamot gusto matugon na 1 million to 2 million ang Google. Kung ikaw ay nagtrabaho ng hosto, meron kang naipon ng 1 milyon, bibigay mo lang pala sa mga doktor
Ubus na ang pondo ng PhilHealth. Hulog ka ng hulog. Hindi, after a year pala, hindi na magagamit. Hindi talagang kalungkutan at pag-aalala maaaring maranasan. Lahat pong yan ay pwedeng dumating sa reality ng buhay. Mga kapatid. Hindi, sabi ng mga apostol, kundi sa lahat ng mga bagay na ito ay tayo higit pa sa mapagtagumpay sa pamamagitan ng yaog sa atin ay umibig. Bakit po? Sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang. Sabi po nila, alien igayan eh. Wala na pong sinabing alien. Kahit ang alinmang ibang nilalang. Yung mga bagay na ibang nilalang na maaari makapekto sa buhay mo. Alin ba yun? Virus. May buhay din yan, di ba? Yung virus, viral. Yung virus na siyang nakakapekto sa tao. Ibang nilalang yan. Ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Mga kapatid, bakit po ang pag-ibig ng Diyos ay mahalaga, maituturing na bahagi ng ating pagkatagumpay, sapagkat ito pong mahalaga sa atin ay ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Lahat po yan ay darating at pwedeng dumating individually sa buhay ng bawat isa sa atin. Pwede magkaroon ng tinatawag na isang di pangkaraniwang bagay na hindi natin alam, na pagdurusan na ating maranasan, na inilihim ng Diyos sa tao. Na pwede mangyari sa buhay ko, mangyari sa buhay natin, na mag-i-resulta. Ang mga emperors biglang mabagsak. Mataas, biglang manghihina. Wala po tayong kasiguruhan sa buhay na ito. Kaya sabi ng mga apostol, kahit anumang mangyari, kahit man ang kataasan, kahit man ang kababaan, kahit man ang ibang nilalang, kahit man ang kamatayan, tabak, pag-uusig at kagutom. Sapagkat sa buhay natin, tatlong bagay po ang pwedeng mangyari. Kagutom, economics, tabak, wars, at yung pong ibang nilalang, sakit. Pwede mangyari po sa buhay. Diyan lang naman mag-iikot ang sitwasyon. Mga kapatid, pag kayo nagkasakit, nag-ipon ka nag-ipon, malulungkot ka. Kasi inipon na parang pyramid na nauubos. Yung hanap-buhay na ipinundar mo dahil sa nangyaring sitwasyon, ay biglang mawawala. Napakaraming malaki epekto po. Mga kapatid, ng mga pagbabago sa hinaharap at sa darating. Ano man ito, ang mahalaga po sa atin, nasa atin ang pag-ibig ng Diyos na nasa atin. Kaya naman, ano po ang dapat nating gawin? Ito po ang dapat nating gawin. Ito po ang purpose of life. Ito po ang purpose ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Ito naman dapat lang natin gawin. Mga kapatid. Sa Roma 7:24 hanggang 25, abang tao ako, sino mang liligtas sa akin sa katawan nitong kamatayan, i-fix muna natin. Fix na natin. Ano man ang mangyari sa atin, mamatay tayo. Ano man ang mangyari sa atin, tinuturing tayong kawawa. Abang lang tayo kasi hindi natin hawak ang buhay natin. Ang hininga at ang lahat ng mga bagay. Kaya sabi ni Apostol Pablo, abang tao ako, sino ang magliligtas sa akin sa katawan nitong kamatayan? Ngayon, ano po ang result ng kapighatian darating sa buhay natin? Ano ang dapat nating isipin ngayon? Ito ang dapat nating isipin. 25. Nagpapasalamat ako sa Diyos. Edi, sinabi niya, na-realize niya, tao lang ako. Lahat ng gawin ko, nasa kalagayan akong aba. Pagdating ko ng 70, sabi ng Biblia, ang mga kaarawan ng aming taon ay 70 taon.
Tinanong ngayon, Tata Ruben, ilang taong ka na ba ika? 71 na. Si Tata Ruben. Kasi si Tata Ruben kilala dito po sa lugar. Kasi nung kagilasan niya, lahat na binabati niya. Tata Ruben! Ha? Ilang taong ka na ba ika? 71. Oh, nilagpas na. Doon sa rate ng buhay. Ha? Ang tawag po doon, pwede nang mamahinga. 70 na eh. Pwede na. Ang kaarawan ng aming buhay ay 70. Pag tumuno ng 70, okay ka na. Wala ka nang dapat nang isipin pa sapagkat 70 ka na. Ngayon, dahil sa kalakasan, may wish. Ang wish po niya, makuha niya yung bibigay ni Duterte. 1,000,000 na. Pagdating ng panahon na yun, 100 pa lang yun. Pagdating ng 100, 1,000,000 na ang ibibigay. Dahil ika sa kalakasan, ay umaabot sa 80 taon. Hindi pala, pang 80 lang pala. Si Haring David, hindi naman inabot ng 80 eh. Si Haring David ay inabot lang ng 70 kasi galing siya sa matinding labanan. Kasi pag matindi laban, tindi ng sipag mo, tindi ng hirap mo, sa bagay na nangyayari sa buhay, ay minsan talaga napapabayaan ng kalusugan. Mga kapatid. Kaya dahil ika sa kalakasan ay inaabot ng 80 taon. Sa mga tuwid, dito ay napansin ni Apostol Pablo, abang tao ika ako, sino ang magliligtas sa akin sa kaarawan nitong kamatayan? Kaya naisip niya, eto, 70 ka, o 80 ka, mahina ka na. Wala ka ng lakas. Dumarating ka na sa tinatawag na masamang araw. Kaya ang naisip niya, magpasalamat. Kasi kapag naroon po kayo, nagkapasalamat. Gaya ni Apostol Pablo, ganito yung ang taong buhay ko, 70 hanggang 80. Anong gagawin ko ngayon? Matutulog na lang ako? Hindi. Anong gagawin ko? Mag-iiyak na lang ako? Hindi. Ano ang gagawin ko? Mawawalan ako ng pag-asa? Hindi. Ano ang gagawin ko? Magumukbuk na lang ako sa isang sulok? Hindi. Ito ang gagawin ko. Na nagpapasalamat ako sa Diyos. Nagpapasalamat ako sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. Ngayon, dahil po doon sa pagkapasalamat niya sa Diyos, habang kaya pa niya na gamitin yung natirang lakas, hanggang kaya pa niya nagugulin yung natitiran niyang buhay at kakayahan at karunungan galing sa Diyos. Ito po ang sabi niya, kaya tunay ko ipinaglilingkod ang aking pag-iisip. Ipinaglilingkod ka ang aking pag-iisip sa kautusan ng Diyos. Dadapot ang laman ay sa kautusan ng kasalanan. Itong laman po natin, talagang hihina to. Pag matanda ka na, hindi ka nagpapaaraw. Lagi ka lang tulog ng tulog. Sabi ng doktor na amaing kong namatay na doktor, pag ikatulog na ng tulog ang magulang, sabihin ka, papahinayo. Kaya huwag tayong tulog ng tulog. Pag 70 taon na, magpaaraw tayo. Yung isip ay mahalaga. Paganahin ng isip. Paano pagaganahin ng isip? Ang isip ay ipaglilingkod. Paano may paglilingkod ang iyong pag-iisip? Through writing. Magsulat ka ng awit, magsulat ka ng nobela, magsulat ka ng love letter. Dati magaling sa love letter, tatay, humina na sa love letter. Dati, ito ikaw, sumulat kayo, ito sulat siya. Love letter. Pag-isip ka ng, paganahin po natin. Pag gumana ang isip, pag gumana ang utak, ang purpose ng paggana ng ating pag-iisip, to serve, service, maglingkod. May problema ang kapatid? May problema ang apo mo? Kausapin mo? Kinakailangan po ay gamitin ito sa serbisyo. Bakit? Kaya ang katawang lupa po natin, walang ganyan, narapat lang na ipaglingkod ang ating pag-iisip. At para ito po ay lalong lumakas, kinakailangan tulungan din natin ang ating sarili,
gamutin natin ang ating sarili, patibayin natin at pahusayin natin ang ating sarili. Huwag po tayo labis na malungkot. Kalungkutan, huwag mong daramdamin. Hindi ba? Yun ang awit natin eh. Sa buhay ay dumarating ang kalungkutan. Kasi pag matanda ka, malulungkot ka. Bakit? Marami kang gustong gawin, hindi mo magawa. Marami tayong gustong isipin, gustong mangyari, ay hindi natin magawa. Kaya po, kinakailangan lang, pawiin natin ang kalungkutan at tandaan po natin, yan lahat na nangyari po sa atin, ay matitiis natin ang mahalaga, ang pag-ibig ng Diyos na nasa atin. Ngayon, bakit itong pag-ibig ng Diyos ay nagsisilbing pwersa o lakas? Ano ba yung pag-ibig ng Diyos? Pinarurusahan na iga ako, may nagtitiis na iga ako, baka kasi isipin, namimighati na iga ako, pag-ibig pa ng Diyos. Kasi sa modern world, pag ikaw ay bumabagsak, wala kang Diyos. Pag ikaw ay naghihirap, mga kapatid, sa kaisipan ng marami, pag ikaw ay nakalugmok, parang pinagsukluban ng langit at ng lupa. Yan ang paniniwala ng iba. Pag ikaw ay nasa negatibong aspeto ng buhay, sapagkat wala sa iyo ang Diyos, sapagkat ang alam ng mayaman, pag sila'y maginhawa, pag sila'y masasaya, pag sila'y nagtatagumpay, sa buhay na ito, nasa kanila ang Diyos. Pero bakit po iba ang ating pananaw doon sa salita, pag-ibig ng Diyos, sa panahon na ikaw ay namimighati sa buhay? Kaya sabi ni David, mabuti sa akin ang mapighati para matutunan ko ang iyong kautusan. Alin po yung kautusan na dahil sa pag-ibig ng Diyos ay patuloy tayo magsusurvive ng pamimighati sa buhay ay makapagpapatibay ng ating pananampalataya. Bakit po? Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos o God's love, ano po yun? Mercy and compassion. Awa at malasakit. Yan po, maunawaan natin yan, mga kapatid. Bakit ang pag-ibig ng Diyos? Kasi kung hindi kinawaan si David, hindi siya maghahari. Kung hindi siya kinawaan, nakagat na siya ng leon. Siya ay napatay na ng oso. Kung hindi siya kinawaan, ay napatay na siya sa digmaan. Kay Haring Saul. Kung hindi siya kinawaan, yung kanyang dalawang anak na nagrebelde sa kanya, ginawa pa nga niya yung tactical retreat kasi sinugod siya ng mga sundalo niya sa kanyang sariling palasyo at siya, pati ang kanyang kasamahan na nasa kaharian ay lumipat pansamantala ng ibang lugar para hindi siya maabot ng mga rebelde sa loob ng kanyang sariling palasyo. Gayunpaman siya nilulugmok. Ngunit hindi po nasira ang kanyang panunungkulan sa loob ng kaharian. Para matandang yumao. Nagsimula siya ng kaubo pa lang, binagsak ka na ng kalaban. Bago mamatay, tuloy pa rin sinisira ng kalaban. Talo na yung mga kalaban. Talo na. Hindi pa patay na ang matanda. Talo na sila. Pero hindi pa rin po nila matanggap. Anong ginawa nila? Akyat ki MR, motion for reconsideration. Ano ba ibig sabihin ng motion for reconsideration? Talo ka na. Nagmo-motion ka lang. Sapagkat baka mabago ng mataas na hukuman ng desisyon nila na tama ang kapayat na Danilo. Yun ang nangyari tuloy. MR. Nag-MR. Ang sabihin lang na hukom, no further other arguments. Dismiss. Deny. Ito naman lang yan. MR. Parang MR ng ABS-CBN. Nasaan yung MR? Di wala rin. Ganun lang yun. Ang MR, motion for recall, wala yun. Part lang yan ng natawag na remedial law para lang manatiling humihinga-hinga. At pag natalo, aakit uli sa Korte Suprema dahil sa pagkatalo. Ganun lang po yun eh. Pero sa mga ganyang usapin ng tinatawag na intra-corporate controversy, pag sinabi ng Court of Appeals, fix po yun. Sa history ng mga jurisprudence, fix yun. Talagang malinaw na malinaw yun. Na hanggang sa Korte Suprema, yun na rin yan.
ang mangyayari. Na kapatid na Danilo Santiago, sa panahon ng kanyang panukulan, tama ang kanyang ginawa. Lumikha siya ng mga bagong awit para sumigla ang mga kapatid. Ayun lang naman ang argumento din. Kaya po ano pong sinasabi natin? Ang sinasabi po natin ay matibay tayo at matatag tayo. Nagsusurvive tayo sa ganitong kalagayan ng panahon dahil po sa pag-ibig ng Diyos na nagsisilbing persa o lakas upang matiis na makakapag ng anumang kapighatian at makakapisa na naranasan sa buhay na ito. Unang Korinto 13:4 hanggang 8. Ang pag-ibig ay mapagpahinuhod sa gandang loob. Ang pag-ibig ay hindi na naghili. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri, hindi mapagpalala. Hindi nag-uugaling mahalay, hindi hinahanap ang kanyang sarili, hindi nayayamo, hindi naalumana ang masama. Hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nakikigalak sa katotohanan. Lahat ay binabata, kaya meron talagang batahin. Lahat ay pinaniniwalaan, lahat ay inaasahan, lahat ay tinitiis. Dahil po sa pag-ibig, 8, ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman. Kahit maging mga hula ay mga tatapos, maging mga wika ay titigil, maging kaalaman ay mawawala. Kasi lahat po ng bagay na dumarating na paglighati, natatapos yan. Yung pagsubok na resulta ng pagkaligalig ng buhay, minsan natin natatapos yan. Yung sakit, natatapos din. Naalala ko yung matandang Yumao na Abilino, no? Sabi niya sa higa niya, di nag-texto, sumumpong ang higa. Sinabihan yung higa, pag hindi ka tumigil, sasama kita sa hukay. O di ika't natigil, sinama ko ikaw sa hukay. Meron ba ika't higa-higa? Meron ba hindi ka nakapagsasalita? O ikaw hindi makapagsalita, isama mo sa hukay. Pag isinama mo sa hukay yan, tigil yung hirap na yan. Sapagkat ang kamatayan ay pamahinga. Titigil ang lahat. Kaalaman ay mawawala. Pero yung pag-ibig ng Diyos na nasa atin ay mananatili sa atin at ay babangon ayon sa kanyang wangis sapagkat ang pag-ibig ang siyang katuparan ng lahat ng ating pag-isikap at kaganapan ng lahat ng ating mga pangarap. Mercy and compassion. Awa. Kaya yung pag-ibig sa atin, awa po yan. Kasi ibang teksto, maunawaan natin yan, ginawa ni Kabadari William, ating matandang kapatid ngayon, yung tungkol sa biyaya, God's grace. Meron po tayong teksto tungkol sa ganyan. Na yung sitwasyon natin sa Pilipinas ay naging tayo, nakarating sa katotohanan dahil po sa awa ng Diyos. At dahil sa malasakit ng Diyos sa atin. Kung ano man ang naranasan natin na dumarating sa buhay, tandaan po natin yan. Matitiis natin yan. Mababata natin yan. Mga kapatid, yung naramdaman natin sakit, kaya natin yan. Isama natin sa hukay yan. Walang magagawa yung sakit na yan. Titigil po yan. Tigil nga. Napaka-bisa po eh. Ngayon, ang pinakadakila po sa lahat ay ang pag-ibig, 13 na aklat ng unang Korinto. Pakinggan natin. Dapat nanatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, ang pag-asa, at ang pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa lahat ay ang pag-ibig. Bakit ito mahalaga ang pag-ibig? Ito, God's love. Pag-ibig ng Diyos. At pag-ibig natin sa Diyos. Saan natin ihahalimbawa? Unang, Efesos 5:25, 27, 32. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa. Gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. Upang kanyang pakabanalin ito na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita. Upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati, na walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay. Kundi ito'y narapat maging banal at walang kapintasan. Ang hiwagang ito ay dakila, dapat sinasalita ko, ang tungkol kay Kristo at tungkol sa iglesia. Kaya ang ating Panginoon sa Kristo, ibinigay ang buhay dahil sa Kanya. Kaya kinakailangan din ibigay natin ang ating buhay para sa ating kapatid.
Yun ang pinakadakilang pag-ibig. Bigay mo. Ang iyong buhay. Paano bibigay? Paglilingkod mo ang iyong pag-iisip. Hindi naman ibig sabihin, mamatay na ako para sa kapatid. Hindi. Ang ibig sabihin nun, ipaglingkod. Kaya si Kristo, hinugasan niya ang paa ng mga alagad. Dahil sa tindi ng kanyang pag-ibig, yung isang bagay na hindi sukat akalain na mangyari. Dahil sa pag-ibig niya sa kanyang mga alagad, tulad ni Mary Magdalene. Sabi ni kasi ni Mary Magdalene, Panginoon, kung narito ka, hindi mamatay ang kapatid ko. Yung salita na yan, ang nag-spark sa damdamin ng ating Panginoon. Kaya, punta tayo sa yungib, buksan ninyo yung yungib, alisin niyo yung nakatabi. At sinabi niya, Lazaro, lumabas ka. Dahil nga sabi ni Mary Magdalene, Panginoon, kung narito ka sana, hindi mangyayari na mamatay ang aking kapatid sa tindi ng kanyang pag-ibig. Kaya nga, 1 month before, si Mary Magdalene, yung mamahal, kasi sila Mary Magdalene, mayaman yan eh. May kaya sa buhay, isa sa financiers yan. Isa sa mga babaeng financier, ang ating Panginoong Kristo. Kaya sabi ni Judas, kamahal ng pabango na yan. Yung ungguwento na yan, mamahalin. Pag yan ay binenta mo, mataas ang value niya. Ang ginawa ni Mary Magdalene, yung kanyang buhok, kinuskus niya sa paa ng ating Panginoon. Sapagkat 1 month, nabuhay si Lazaro, and 1 month, na magkita-kita sila, kasama sila Maria, kasama ang iba niyang mga kapatid. Naroon din sila Lazaro, ay talagang umiiyak si Mary sapagkat 1 month mamatay na ang Panginoon. Ibinigay, sinikap na gawin ang lahat ng bagay alang-alang sa iglesia, sa mga kapatid. Kaya, bakit po nakapagkapatibay ng pananampalataya? Na mga kaanib, sa iglesia nun sa buhay, ang mga narasang tiisin sa buhay. Bakit po ito nakapagkapatibay? Lucas 21:19, ito po ang nakasulat at atin pong pakinggan. Sa inyong pagtitiis ay may pagwawagi ninyo ang inyong mga kahulugan. Kinakailangan po pala nating magtiis. What is tiis? Sabi nilang iba, kung bagay ka sa tiis, para sa hukuman, just tiis. Magtiis ka talaga. Pero hindi po, iba po ang justice ni Kristo eh. Ang justice ni Kristo, pag sinampal ka sa kanan, ibibigay mo raw ang kaliwa. Paano yan? Iba po ngayon eh, pag sinampal ka, talaga sampalin mo rin eh. Titiisin mo yan. Hindi ka pwedeng combative. Hindi ka pag binato, babatuhin mo rin. Hindi ka gaganti. Lang hindi mo pagganti hirap ng loob hindi mo ba? Gusto mo lang kuritin eh. Hindi mo makurut-kurut. Dahil nasabi ni Kristo, pag titiis ka, ibigin mo ang iyong kaaway. Kaya kung hindi mo masunod na ang iyong kaaway na ibig mo, kadalasan nakakaaway ng tao, biyan na, manuga, magkakapatid. Hindi nakapagtitiis. Kaya, ang tiisin, yan po ay isang mental discipline. Ang ibig sabihin kasi ng pagtitiis, endurance. Endurance, isang pangkaisipang aspeto na kahit nahihirapan ka, na kahit nagdaramdam ka, na kahit nasasaktan ka, hindi ka gagawa ng mali. Sa pamamagitan ng iyong pagtitiis, ay magbawagi ninyo ang inyong mga kahulugan. Kaya mga kapatid, sa ganitong kalagayan po, gaya din ng pasalamat ng ating mga kapatid na Jobet and Mildred Manggubat, sila po'y naghahandog din sa Diyos, gaya ng kapatid na Ruben Santiago, 71 years old. Kapay Darwin wala nang gusto. Gusto mo ka ako ng damit? Ayaw ko. Gusto kumain? Ayaw ko. Gusto mo ng ganito? Ayaw ko. Kainom din ng puro ayaw na. Dati puro gusto eh. Pag puro ayaw na, ayaw na. Kinakailangan po ay yung sitwasyon ay magpasalamat tayo kapag 71, ang atin namang kapatid na Jobet and Mildred, nagpapasalamat sa pagsabi din ng kanilang kaarawan at pasalamat sa lahat ng biyayang ipinagkaloob sa kalusugan, sa patuloy na patnubay,
at proteksyon sa araw-araw. Sila po ay iglesia na nasa kanilang bahay. Tama? Sa dako ng Batangas City, isa po sila sa mga kapatid natin iglesia na nasa kanilang bahay kasama ang kanilang mga anak. Kaya po ang pasalamat na ito ng ating mga kapatid ay tanda ng pagkatagumpay. Sapagkat nasabi ni Apostol Pablo, nagpapasalamat ako sa Diyos. Hindi niya nakita yung problema. Ang problema ay nariyan. Ang panganib ay nariyan. Ang sakit ay nariyan. Ang pagdurusa ay nariyan. Ang hapis ay nariyan. Ang pagkabigo ay nariyan. Ang pagkalugi ay nariyan. Ang kamatayan ay nariyan. Pero lahat ng yan, titigil yan. Sapagkat ang mananatili ay ang tagumpay na magniningning, mga kapatid, sa buhay ng ating mga kapatid. Bakit po? Sapagkat hindi mo magagawa ang pagkapasalamat kung hindi ka nagtagumpay. Ang pagkatagumpay po ay reaksyon ng taong, ang pasalamat po ay reaksyon ng taong nagtagumpay. Hindi mo magagawa ang magpasalamat kung hindi ka nagtagumpay. Inari mong tagumpay ang kabiguan. Ang nasabi ng mga apostol, kakaiba to. Patay kami, pero may buhay kami. Bakit? Pinupungutan na sila ng ulo Nagkapasalamat Sapagkat tapos na. Hindi ka na maghihirap. Isasama mo na sa hukay ang lahat ng iyong pagdaramdam. Napakatindi ng spiritual tinatawag na spiritual enlightenment na yan. Na naunawa ng mga apostol na sa kalagayan nating tao, kawawa tayo. Kawawa po tayo. Bakit? Mamatay tayo. Pero sa spiritual enlightenment na naunawaan ng mga apostol, pinakamatalag tayo sapagkat buhay tayo. Sapagkat ang hindi po mamamatay sa atin, ang hindi po titigil sa atin, ang hindi po mawawala sa atin, ang hindi masisira sa atin, ay ang pag-asang nasa atin na nakay Kristo Jesus. Nagaya at siya dahilan ng pagkapasalamat ng ating mga kapatid sa mga sandaling ito. Sa aklat po ng unang Pedro 5:6 hanggang 10 ay ganito po ang nakasulat. Pakinggan po natin mga kapatid. Huling talata po ng ating pag-aaral at pasalamat ng ating mga kapatid sa pagkakataon po ito. 5:6 hanggang 10 na aklat ng unang Pedro. Na ito ay inyong totoong ikinagagalak. Sa 5:6. Kaya, kayo magpakababa sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos. Kaya ang gagawin po natin, kapakababa po tayo. Kung kumikita-kita tayo, umuulad-ulad tayo, sinaswerte-swerte tayo sa isang larangan, kinakailangan pa rin po nakatungtong tayo sa lupa. Ikaw ay gumaganda. Huwag malaki, ako yung maganda. Kasi papangit ka. Baka babata ko tayo. Huwag natin pag malaki yung mga success na meron tayo, yung maliit na success. Kasi lahat ng yan, titigil yan. Hindi pwede sabihin, kaya nga mayroong isang aklat na pinamagitan, The Rise and Fall of an Empire. Lahat daw ng empire, lahat ng nakarating sa lakas, hihina. Titigil. Tama ang mga apostol, lahat ng yan, hihina. Lahat ng yan ay titigil. Kaya, ang dapat nating maging kalagayan, magpakababa tayo. Sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos, upang tayo kanyang itaas sa kapanahunan. Ito pa, napakagandang talata, ano po? Na inyong ilaga sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan. Ano ba yung kabalisahan? Anxiety. Physical anxiety. Minsan po, kasama sa natin yan, sa dugo. Pag tataas ang presyon mo, pag nakainom ka ng kakaibang damo, ang isip mo, katawan mo, may hindi magandang signal na lumalabas. Pero lahat ng maraming uri ng anxiety. Spiritually, meron din. Spiritual anxiety, yung pagkabalisa mo sa mga bagay ng buhay.
ilagak daw natin sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat kayo'y ipagmamalasakit niya. Yan po yung God's compassion. Pagmamalasakit kayo ng Diyos. Paano tayo pagmamalasakit ng Diyos? Sa anong paraan hindi niya tayo pababayaan? Sa anong paraan? Ano po? Hindi niya tayo pagkukulang. Kasi ang tao pwede magkulang sa mga bagay ng buhay. Pero sa anumang paraan, hindi niya tayo pababayaan o pagkukulangin. Kaya pinagmamalasakit niya tayo. Ito lang po ang ating gagawin. Part pa rin ng ating tiisin, kayo maging mapagpigil. Kaya yung pigil, napakahalaga po niya. Pigilin mong makasar. Pigilin mong mabuisit. Pipigilin mong magkamali. Talagang may kasabihin po tayong mga Pilipino na bago mo gawin ay makasampu mong isipin. Maganda rin po yung kasabihan yan. Kinakailangan ay hinay-hinay ang mga bagay na nais natin gawin. Kasi doon papasok ang pigil eh. Pag ang sasakyan, napakatulin. Ako, kahapon po naglalakbay ako kami po ay umuwi. Kasama ko yung mga sundalong kapatid. Sabi ko sa ito nga kung paglalakbay ko, parang military operation. Kapag nung malis po ako dito, 30 hours ako hindi natutulog pa. Dahil sa meron akong hinahabol na trabaho, kaysa kayo sundalo. Kung ma-jump off sila sa Tagaytay, sinundula sila ng mga pamilya nila. Kasi meron silang 10 days na family visit. Di ako po pagtas ng Santo Tomas Batangas, balik ng Cavite, balik ng Santo Tomas. Simula ng alas 7:30 ng gabi, malis ako dito, kinabukasan pa ng gabi, ako nakabalik. Pagdating sa San Defonso, napakatulin truck na yun. Talagang sunod-sunod umo-overtake, wala kang, ang gilid mo ay truck, nakapark doon. Sa kabila naman nandun yung tulay. Umo-overtake siya. Di ko kinuha yung lane ko. Kaya kung hindi ka maingat, hindi ka talaga, matuling ka rin, patay ka. Kaya nakapasok ng konti na meron pang ganyang ganyang nakahaba na pagitan nung truck na sumalubong sa'yo. Kalaki pa niyan. Sa Maynila kasi, malaki pa yan. Ibig sabihin talaga, kasi pag sinabing napakanipis, ganyan ang manipis Pag ganyan, malaki pa yan. Meron pang 6 inches pa yan. Pero pag ang gilid, ganyan na, wala na yan. Halos nasalpo ka na. Maraming panganib. Hindi mo iniisip, darating yung panganib. Pero kung maingat ka, napagpigil ka, gising ka, sabi ng kasulatan, kayo maging mapagpigil, kayo maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na dyablo, na gaya ng liyong umuungal ay gumagala ng humahanap na nasisila niya. Ikot pa lang na ikot yun. Naghahanap. Sino ba kaya pwedeng pagkagalitin magkapatid? Ito dalawa, ikalit ito lagi. Matatapang ikato Pag ito pinagkagalit natin hindi na mag-uusap kahit kailan yan yan kayo magsusuntukan. Yan ang gawin natin, pagkagalitin natin. Kasi kung andyan, kalaban. At sa tinatawag na pakikipaglaban, kinakailangan mabilis kang tumakbo sa laban. Pag tinakbuhan mo, hindi ka aabutan. Nandiyan. Sa lansangin ninyo ang masama, magdaigin nyo na mabuti ang masama. Magsialis kayo sa Kanya. Magsilayo kayo sa Kanya. Kaya yung paglayo, pinakamainam na depensa yan sa kalaban. Huwag ka lalapit. Kasi po, ang tukso, pag napalapit, delikado ka. Kung malayo ka, hindi ka malapit. Sa kalaban. Kaya yun, magiging malayo, napakainam po nun. Kaya ang labanan ay meron pong isang napakagandang strategiya ng pakikipagdigma. Isang napakagandang strategiya sa digmaan, yung magtagumpay ka na hindi ka nasaktan. Kasi lumayo ka. Minsan yung tactical retreat, mahalaga din yan. Isang uri po ng strategiya na pag ikaw'y umaatras, nananalo ka. Habang umaatras ka, nananalo ka. Pag malaki ang kalaban,
Liyong umuungal eh. Bakit? Hindi ka naman si David eh. Bakit naman liyong umuungal? May leon doon. Pupunta ka ba doon? Alam mo nang may leon. Kahit matapang ka, hindi na pwede yan. Kinakailangan magtago ka na agad para hindi ka maabutan ng leon. Umuungal. Humaharap daw ng mahisila niya na siya'y labanan ninyong matatag ng inyong pananampalataya. Yamang inyong nalalaman na ang magayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nasa libutan. Ito naman ang tulong ng Diyos. At ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kay Kristo, pagkatapos na kayo makapagbatang sandaling panahon, ay siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay, magpapalakas sa inyo. Kaya yan po ang mahalaga, na sa ating mga kapighatian na naranasan sa buhay, tayo po'y lumakas. Mula sa pagkakalugmok sa mga kalungkutang ating naranasan, magbabangong lakas po tayo. Titibay tayo. Mga kapatid, gagaling tayo, huhusay po tayo, at magpapakasakdal po tayo sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Mga kapatid, yan po ang halaga ng paibighati sa buhay na kapagkapatibay. Sapagkat ang ibig sabihin niyan, may Diyos ka sa buhay. Ang masama pag nawala ang Diyos mo, sapagkat hindi ka nanatili sa Kanya. Mga kapatid, pag hanggang nasa atin ang Diyos, mabuti sa atin ang paibighati niya. Sapagkat merong God's love, mercy, and compassion. Awa ng Diyos at malasakit ng Diyos. Hindi niya tayo hahayaan mapahamak, sapagkat ang pag-ibig niya nananatili sa atin at ang pag-ibig natin sa Kanya ay nananatili sa ating mga kalagayan. Tulad ng ating mga kapatid, tawagin po nila dito sa ating lugar ay si Tata Ruben. Salamat sa Diyos ang ating kapatid. Ilang taon na po ba ang pangarap niya? 100 years. Yung nanay niyo, 92. Yung lola niyo, 94. Tatay niyo, 83. Alin doon? Ang gusto niyo? Ay, hihilang kayo doon. Eh, hinihiling naman yan eh. Nahihiling naman yan eh. Basta mahalaga lang, yung pag-iisip, papainit sa araw, huwag tulog ng tulog, then ay, kailangan, kaya pag lagi tulog, gising ka muna, ako ikain, natutulog, ako ikain, ano na, hindi naman ikaw natutulog, hindi natutulog, nagigilig, pag hapon na tulog pa, tapos pagdating ng gabi, hindi ka makakatulog, hindi ka na makakatulog, natulog ka ng hapon eh. May hirapan kang matulog. Kaya, gano'n lang po, sa buhay natin, tulad nila kapatid na Jobet, Mildred, at least yung kanilang hanap buhay, yung kanilang pamilya, okay naman okay ang kanilang sitwasyon. Sa Batangas City, maraming pa rin COVID doon, no? Yung kasi ang center ng COVID sa Batangas. Yun naman pinupuntahan mong lugar, malayo sa COVID. Sa Tomas. Hindi ko rin magawang maglimot doon sa amin sa sapagkat baka makuharantin ako, mahigpit doon sa San Juan. Tsaka malayo-layo na yun. Galing pa ako ng Divisoria, tapos pero ako naman, pagdating ko sa bahay, naliligo ako ng alcohol bago ako pumasok. Talagang kinakailangan din mag-ingat kasi nandyan yan hindi naman nawawala. Ang karamdaman, sakit na pwede dumapo sa tao, kinakailangan lang po ay mahalaga yung mag-ingat. Part ng pag-ingat. Yung palengke natin ay open na, open market, open economy. Pag naging open na ganyan, gustong-gusto ng tao ngayon, punta sa Jollibee, McDonald's, sa mga bata, kala, hindi, wala nang pera si Mayor. Tanda po natin, wala nang pera ng munisipyo, kaya gustong buksan dahil sa yung buwis, kinakailangan masingin. Pero hindi po ang ibig sabihin ay ayos na. Hanggat walang vaccine na nagamit, mag-i-spike po yan. Sa India, 4 million na sila. Tayo 250. Pero pag binuksan mo ang economy, talagang totaling ganyan ang mangyari. By the end of the year, may mga 1 milyon ang magiging ng Pilipinas. Tandaan po natin yan. Pag
pag hindi nag-iingat, pag talagang nagtuloy-tuloy pa rin na ang tao ay naging mga bata. Ang problema ngayon, ang merong bagong strain ng COVID, 20 to 40, 50 years old, doon kumakapit. Hindi sa bata, hindi sa matanda, sa mga malakas. Kaya use your face mask, social distancing, at mahalaga po yung mag-ingat. Ang solusyon sa kalaban, distansya, amigo. Tandaan po natin yun. Distansya, amigo. Hindi ka mabubuntis. Hindi ka makabubuntis. Marami na po nabubuntis ngayon. Hindi kakatotoo yan. Ang statistics ng Pilipinas ay 750 newborn baby ang iluluwag ngayong taon nito. Ang laki, kulang-kulang 1 milyon. Dahil lang sa lockdown. Hindi naman nakalabas ang kabataan yun. Yun, mga may asawa yun, na hinintay yung amelioration, ang ginawa lang, gumawa ng baby. Anong nangyari? Yun ang nangyari po sa Philippines. Pero hindi para dahil lockdown ay distansya. Puro cellphone lang ang kabataan yan, hindi na nakakapot pa rito. Tandaan po natin ang solusyon sa anumang panganib, distance. Distansya. Magsilayo kayo sa kanya. Malayo kayo. Pag malayo, hindi ka mapahamak. Ayan po ang kalagayan ng ating lipunan, ng ating mga kapatid. At sa pagkakataong ito, ay marito mo kayo, kapatid na Ruben, at sila kapatid na Jobel at Mildred ay ganun din, sa bisa ng karapatan na pinagkatiwala ng Diyos sa kanyang kinakasangkapang mangaral. Pagpala inawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanag ginawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Hiningap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Amen. Mga kapatid, tayo po'y sama-sama tumindig at magukol ng itling panalangin sa pagkatapos ng ating Panginoon namin Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat. Sa mga sandali pong ito, dakilang Ama, tapos sa aming pag-aralan, ang gintong butil ng iyong mga kautuhanan, loobin mo po, Panginoon, naway matala ng malalim sa liha ng aming mga puso, aming malakaran, aming ay sa kabuhayan. Habang pinauutang mo po kami ng buhay at mga kalakasan. Salamat po ng maraming sa karapatan na ipinagkaloob po sa bawat iya sa amin na hanggang sa mga sandali pong ito ay nagagawa namin na magpasalamat sa iyo. Makapaghain ng mga haing ukol sa Espiritu na nakalulugod sa iyong banal na harapan. At mula rin po dito, dakilang Diyos, ay nagagampanan namin na maipaglingkod namin ng aming mga pag-iisip sa lahat ng iyong mga kautusan. Magawa namin ito sa nararapat, magampanan namin ng iyong mga kalooban, upang kami naman ay magmana ng iyong ipinangakong buhay na walang hanggan. Sa buhay na ito ay makararanas kami ng iba't ibang pamimighati ng buhay. Ngunit nananalig kaming lubos na ang lahat ng ito ay titigil at mawawala. Sa sandaling panahon lamang ay dumarating at sa sandaling panahon ay lumilipas. Muli ay ganun po ang mangyayari na uling darating at ito'y lilipas. Sapagkat ito'y bahagi ng aming pagkatao at kalagayan na kinakailangan ng maranasan upang kami po'y lumakas sa pananampalataya. Tumibay sa Espiritu upang sa pamamagitan ng iyong mga salita ay maging sakdal kami. Sa pamamagitan ng iyong mga salita ay tumibay kami. Sa pamamagitan ng iyong mga salita ay lumakas kami ng aming pananampalataya ay masalig sa lahat ng iyong mga palatuntunan at sa aming pagtitiis. Hanggang sa wakas, hindi lang kami mailigtas, kundi lahat kami na iyong mga anak na tinatawag sa iyong marangal na pangalan ay may pagwawagi namin ang aming mga kauluan. Sa ganap na kaligtasan, aming minimiti ang iyong pangakong buhay na walang hanggan. Dakilang Ama, narito po ang iyong mga anak na nagkapasalamat. Ang aming kapatid na Jobel at Mildred, kapatid na Ruben Santiago, dahil po sa pagsapit ng kanilang kaarawan. Nalaman po ang kanilang kalagayan. Minsan ay nakararanas din ng mga kalungkutan, mga pagkasikayo ng buhay. Natiyak na maranasan din namin lahat dahil po sa panahon ng mga kaarawan na pag-edad ng tao at masamang araw na
na nangaganap sa aming kalagayan. Ngunit hindi po kami nawawala ng pag-asa. Hindi po kami nanghihina ng lubusan. Kundi kami po ay patuloy na umaasa na ang aming buong pagtitiwala at kabalisahan ay aming mailaga sa iyong dakilang kapangyarihan. Sapagkat ikaw ang Diyos na tutulong sa amin at patuloy na magmamalasakit sa amin at patuloy na hahawak sa amin hanggang doon sa oras ng aming mga kamatayan. Ikaw ang aming Diyos at kami ang iyong mga anak. Sapagkat ikaw ang makapangyarihan sa lahat. Diyos na maluwalhati magpakailanman. Diyos na buhay na walang kagaya sa kapangyarihan at kadakilaan. Na siyang batis na pinanggagalingan ng lahat ng mga biyaya at kaligtasan. At patuloy kami umaasa dakilang Ama. Sa anong paraan, hindi mo po kami pababayaan. At sa anong paraan, hindi mo po kami pagkukulang. Tulungan mo po ang iyong mga anak na nagpapasalamat. Hariin mo po na sa iyong nakaulugod sa iyong banal na kaitaasan ng kanilang mga pag-aalay. At sa tuwi-tuwi na ay sa mga taon ng buhay na ipagkakalob mo sa kanila. Batay sa iyong kalooban ay magawa naman ang katungkulan na ikaw ay aming pasalamatan at papurihan diyan po sa iyong banal na kaitaasan. Maasa kami, Panginoon, na kaming lahat ay patuloy mong pinagpapala sa lahat ng dako, maging ang aming mga kapatid na kabahagi namin sa pamagitan ng bagong teknolohiyang ito, na sila na nasa kanilang bahay, sila na nasa pagawaan, sila na nasa pangingibang bayan, na patuloy namin silang kaisa sa paglilingkod, na mag-aalay ng katampatang pagsambang hinahanap mo po sa aming mga buhay. Maasa kami, Panginoon, na ang kaginhawahang nagmumula sa iyo ay patuloy mo igagawad sa bawat isa sa amin. Ang lahat ng aming kahilingan, na bunga ng pananampalataya ng iyong mga anak ay dagdagan na po ipagkakaloob. Ang lahat ng hinihiling namin sa pangalan ni Jesus, na aming dakilang tagapagligtas. Amen. Panginoon, aming Diyos, Panginoon, aming Diyos sa lahat na taglay ko sa aking mga kamay. Malaking bunga ng pag-ibig at pananampalataya ng bawat isa sa amin. Siya nga po. Po sa nating magamit lamang po ng munting pangasiwaan. Opo. Lalo't lalo ikahayag at kalalaganap ng iyong mga banal na mga katwiran. Kung dito po sa silong ng langit, hindi mapupulaw yung malabing pupulit na dakila. Lalo tinawag po kami ng magbuhay at mga Amen. Panginoon, aming Diyos, sa lahat, lubos po ang aming pagtitiwala ng salaking ito, gayon din ang kaya ng handog ng mga anak mo, nagpasalamat sa hapong ito ay naging isang masarap
sa iyong nakululugod sa iyong kaitaas. Siya nga po. Matala rin po sa aming kung kabanala sa aklat ng aning mga buhay. Kung dapat po kami tawaging tagapagmana ng pangako po buhay. Amen. Ano namin po Hello. sa lahat. Hindi po namin makalimutan ang dalangin sa iyo, Panginoong Mananak na kinakasangkapan sa dakilang gawin. Siya nga po. Nabay pagkakalooban niyo po, sana kami Panginoon ng mga pagkakataang sa ngayon lamang po ng mga banal na kalooban upang ang mga bahagi po nito ay magamit sa pagtupad sa mga tungkuling niyatang mo sa aming mga buhay. Lahat po ito ay hinihiling at pinasasalamatan sa tanging pangalan at karapatan ng aming mananakop na si Kristo Jesus. Doxologia mga kapatid. Ng karapatan na ipinagkatiwala ng Diyos sa kanyang kinakasangkapang mga pangaral, naway tanggapin natin ang wala hanggang pag-ibig ng Diyos Amang sumasa mga langit, ang kanyang biyaya, pagliligtas, kapayapaan, pag-ibig, at ang pakikilakip ng kanyang banal na Espiritu na maghari sa ating mga puso mula ngayon at magpakailanman. Amen. Mga kapatid, wag muna po kayo aalis at meron po konting inihanda si Tata Ruben. Meron niluto si Tita, meron